May katanungan po dito. May record ba na si Linus, si Clement, si Ignatius about sa mga revelation na natanggap nila? Kagaya ng mga apostles na sinulat nila ang mga kanilang natanggap na revelation. Well, ipaliwanag po muna natin ang pinakamahalagang pundasyon. Sa turo po ng simbahan, ang public revelation ay natapos na po sa pagkamatay ng huling apostol. Karaniwan, itinuturing po si Saint John the Apostle bilang huling apostol na namatay. In Hebrew chapter 1 verse 1 to 2, nagsalita po dito ang Diyos sa pamamagitan ng anak. Ibig sabihin, wala ng bagong doctrinal revelation na idaragdag sa deposit of faith. Ngunit nagpapatuloy po ang pag-iingat, pagpapaliwanag at pagpasa ng apostolic tradisyon. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga sumunod na leader ay hindi tagapagtanggap ng bagong revelation, kundi tagapag-ingat ng naipasa na. Nauna po dito si Linus na tagapagmana ng apostolic ministry. Si Pope Linus po ay binanggit mismo sa Biblia. 2 Timothy chapter 4 verse 21. Hindi siya kinilala sa pagtanggap ng bagong revelation o pagsusulat ng inspired scripture. Ngunit mahalaga siya dahil siya ang nagpatuloy ng apostolic leadership matapos si San Pedro na apostol. Ang otoridad po sa simbahan ay hindi po nakabatay sa bagong revelation, kundi sa apostolic succession. Sunod po dito sa nabanggit ay si Saint Clement na tinaguriang testigo ng apostolic authority. Si Pope Clement I po ay isa sa mga pinakamalakas na patunay. Sumulat siya ng Letter to the Corinthians bandang 96 AD. Ang kanya pong sulat ay hindi po bagong revelation. Ngunit nagpapakita po ng apostolic authority, pagpapatuloy ng tradisyon, pagkilala ng ibang simbahan sa Roma bilang may otoridad. Sa kanya pong sulat, ipinaliwanag niya na ang mga apostol ay nagtalaga ng mga kahalili upang maiwasan ang kaguluhan sa doktrina. Ito po ay malinaw na larawan po ng tinatawag natin na tradition over private revelation. Sunod po dito sa nabanggit si Saint Ignatius. Si Saint Ignatius of Antioquia ay disipulo po mismo ni Apostol Juan. May malalim po siyang espiritual na karanasan, lalo na habang papunta po sa martyrdom. Ngunit wala siyang idinagdag na bagong doktrina, hindi siya nag-angkin ng bagong public revelation. Ang kanyang mga sulat po ay nagpapaliwanag ng umiiral na pananampalataya. Halimbawa na lamang po, malinaw niyang ipinagtanggol ang authority ng mga obispo at pagkakaisa sa simbahan. Ibig sabihin po ang kanyang inspirasyon ay pastoral at spiritual, hindi po canonical revelation. Now, bakit hindi po sila nagsulat ng mga bagong scripture kagaya ng mga apostol? Napakalaga po kasi ang apologetic insight po dito. Kung patuloy po ang bagong revelation, walang matatapos na Biblia. Ba? Magkakaroon po ng kaguluhan sa doktrina. Kaya po ang naging disenyo ng Diyos ay ganito. Apostles receive revelation, the church preserves revelation, and the fathers explain revelations. Hindi po sila bagong propeta. Sila po ay mga tagapagbantay ng deposit of faith. Now, ito pong sagot sa mga argumento ng mga kapatid natin na protestante. Karaniwan po kasi sa mga argumento nila, kung walang bagong revelation ang mga sumunod, bakit may otoridad sila? Well, ano pong magiging tugon natin dito? Ano pong sabi ni San Pablo? 2 Timothy chapter 2 verse 2, ipasa mo sa mapagkakatiwalaang tao ang narinig mo. Ang otoridad po ay hindi nakabase sa bagong revelation, kundi sa apostolic succession at guidance ng Espiritu Santo. Now, mahalaga pong linawin ito. Ang public revelation po ay tapos na. At yan po ang ating mababasa sa Biblia. Now, meron tayong tinatawag na private revelation. Ito naman po ay maaring mangyari, ngunit hindi po required paniwalaan. Kagaya po ng Marian apparitions na nakadepende lamang sa tao kung ito ay paniniwalaan, ngunit hindi po tinututulan ng simbahan. Pareho din po ang prinsipyo na ginagamit ng simbahan sa mga aparisyon ng mga santo. Kung ganun po ay lalong malinaw na ang mga apostolic fathers ay hindi po bagong tagapagdala ng revelation, kundi tagapag-ingat lamang sila. Now, ka-curious, dito po nagiging napakahalaga po ang presensya ng mga unang papa at church fathers sa kasaysayan ng Kristyanismo. Hindi po sila simpleng history figures lamang. Hindi po sila ordinaryong writers. Hindi po sila theologians na hiwalay sa apostolic faith. Sila po ay buhay na tulay sa pagitan po ng mga apostol at ng simbahang umiiral ngayon, which is the Catholic Church. Kung aalisin mo po ang early fathers sa kasaysayan, parang nagkaroon na po ng 1,500 years na blackout ang Kristyanismo. Diba? Na para bang nawala ang tunay na aral hanggang sa dumating ang modern interpretation. Kagaya ng mga nagpapanggap na sila lamang daw ang nakaka-interpret ng Biblia or may tamang interpretation sa Biblia. Ngunit malinaw po na hindi ito nangyari.
Ang simbahan ay tuloy-tuloy pa rin at makikita po natin yan sa tinatawag nating apostolic succession. Ang mga early fathers po ay patunay na ang doktrina ng simbahan ay hindi po imbensyon ng medieval period, kundi nagpapatuloy ang tinuro mismo ng mga apostol sa pamamagitan po ng mga santo papa at ng obispo ng simbahan. Now, ang isa pa po sa mga pinakamalaking problema ng self-interpretation approach ay ang paniwalang ang Biblia ay dapat basahin daw na parang hiwalay sa kasaysayan. Pero isipin niyo po ito, sino ang unang nagbasa ng mga sulat ng mga apostol? Sino ang unang nagpreserba ng mga ito? Sino ang unang nagpaliwanag ng kahulugan nito laban sa mga maling aral? Hindi po ang modern denomination na nagsimula sa Reformation, kundi ang early church mismo. Wala pa itong mga protestante. At ang boses po ng early church ay maririnig po sa mga church fathers. Kapag sinabi po ng ilan na hindi mababasa sa Biblia ang turo ng early fathers, ang tanong po dito ay, sino ang nagbigay ng tamang interpretasyon ng Biblia noong wala pang printing press, wala pang personal Bible, at karamihan po ay hindi marunong bumasa? Ang sagot po dito, walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Now, kapansin-pansin po na marami pong doktrina na tinututulan ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya ay malinaw po na pinaniniwalaan mismo ng mga unang Kristiyano. Halimbawa na lamang po, ang real presence sa Eucharist. Si San Ignacio po ng Antioquia ay tinawag ang Eucharist bilang katawan ni Kristo at kinundi na po ang tumatanggi rito. Hindi po ito medieval invention. Ito po ay nagsimula first century belief. Now, sunod po dito ang otoridad ng obispo at ng Santo Papa. Si Pope Clement I po ay malinaw na nagsalita tungkol po sa apostolic succession at pagtalaga ng mga kahalili. Ibig sabihin po, ang ideya ng visible authority ay hindi lumitaw sa kalaunan. Ito po ay bahagi na ng simbahan mula sa simula. Sunod po dito ang panalangin para sa mga yumao. May malinaw po na patotoo ang mga sinaunang Kristiyano tungkol sa pagdarasal para sa mga namatay. Isang bagay na madalas sinasabing hindi daw biblikal. Ngunit ang tanong po natin dito, kung maling gawain ito, bakit ginawa ito ng mga Kristiyanong pinakamalapit mismo sa panahon ng mga apostol? Di ba? Now, ito po talaga ang pinakapopular na argumento nila. Kung hindi mabasa word for word sa Biblia, mali na. Ngunit ang problemang theological po dito ay napakalalim. Dahil kung gagamitan po natin ang parehong standard, wala ring verse na nagsasabing 27 books ang New Testament. Wala ring verse na nagsasabing Bible alone is the authority. Wala ring verse na naglilista ng kumpletong kanon. Di ba? Ibig sabihin po, ang mismong paniniwala sa Biblia ay nakasalalay po sa otoridad ng simbahan at sa patotoo mismo ng mga early fathers. Kaya kung tatanggihan po natin ang kanilang patotoo, mawawala rin po ang pundasyon kung bakit natin tinanggap ang Biblia ngayon. Diba? Now, kapag tinatanggihan po natin ang mga early fathers bilang gabay, ang resulta po ay kanya-kanyang interpretasyon, pagkakahati-hati ng doktrina, pagdami ng denominasyon na siyang nangyayari ngayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Ito mismo ang babala ni San Pedro. 2 Peter chapter 1 verse 20, walang propesiya ang sariling pagpapaliwanag. You see? Ang early fathers po ang nagsilbing proteksyon laban sa doctrinal chaos. Sila po ang unang naglaban sa mga heresies, sila po ang unang naglinaw ng orthodox beliefs, sila ang unang nagdepensa sa pagka-Diyos ni Kristo sa Trinity at sa tunay po na ebanghelyo. Isa po sa mga napakasimpleng logic dito. Kung gusto mong malaman ang tunay na turo ng isang guro, sino ang mas mapagkakatiwalaan? Ang mga estudyanteng direktang naturuan niya o ang mga taong dumating makalipas lamang ang 1,500 years? Diba? Ang early fathers po ay hindi lang historians. Sila po ay disciples of the apostles. Ang kanila pong patotoo ay parang echo ng apostolic voice. Kaya hindi po natin ito maaaring tutulan. Now, isa po sa mga pinakakamanghamanghang bagay po sa early church ay ang consistency ng paniniwala sa iba't ibang lugar. Sa Roma, sa Antioch, sa Alexandria, sa Jerusalem. Magkakalayo, ngunit pare-pareho po ang pananampalataya. Walang internet, walang centralized printing, ngunit may doctrinal unity. Ito po ay mahirap ipaliwanag kung walang isang guiding authority at apostolic tradition. At yan po ay malinaw na makikita lamang natin sa Iglesia Katolika. Saan mang parte ng mundo ay may makikita po tayong Catholic Church. At saan mang Holy Mass tayo mag-participate ay pare-pareho po ang pamamaraan.
Now, hindi naman po sinasabi ng simbahan na lahat po ng sinulat ng mga fathers ay infallible. Ngunit sila po ay historical witnesses na hindi pwedeng basta baliwalain. Kung may doktrina na sinasabing mali, ngunit pinaniniwalaan ng buong unang Kristiyano, ang mas logical po na tanong ay sino ang nagbago? Ang unang simbahan o ang modern interpretation? Now, ang layunin po nila ay hindi po gumawa ng bagong aral, kundi ipagtanggol ang natanggap na, ipaliwanag ang apostolic teaching, panatilihin ang pagkakaisa ng pananampalataya. Sa madaling salita, sila ay tagapagbantay ng deposit of faith. Kaya ka-curious, ang early popes at church fathers po ay hindi kalaban ng Biblia. Sila po ang dahilan kung bakit ang Biblia ay naingatan, naipaliwanag at naipasa hanggang sa atin. Ang pagtanggi po sa kanilang patutuo ay hindi po simpleng pagtanggi sa tradisyon. Ito po ay pagtanggi mismo sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kung ang mga taong pinakamalapit sa mga apostol ay nagkakaisa sa isang pananampalataya, hindi ba mas makatwiran po na makinig sa kanilang patutuo kaysa sa modern self-interpretation? Ang katotohanan po ay hindi nagsimula kahapon, ang katotohanan ay ipinasa. Ang mga early fathers, ang buhay na patunay na ang simbahan ngayon ay ang parehong simbahan na itinatag ni Kristo. God bless po sa ating lahat.